Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hakamun adl. Inna Allah hakamun adl. Katotohanan na ang Allah ay makatarungang hukom. Higit na makatarungan. Siya ang pinakamakatarungan, tagapaglikha, at ipinag-utos niya sa kanyang mga alipin ang pagiging makatarungan. Sa pamagitan ng paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makikita natin ang katarungan. Katarungan sa kanyang paglikha sa lahat ng mga tao, na kung saan ay anuman ang mga ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyon ang makakabuti. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyon ang mas mainam para sa kanila. Kahit pa kasalungat ang pagkakaakala ng mga tao. Tulad ng mayroong mga dumapo sa atin o dumating sa atin na anumang mga pangyayari na hindi natin nagugustuhan, ay hindi natin alam na mayroong palang kabutihan, mayroong palang wisdom. Yun ang higit na mainam na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ay higit na makatarungan. Kahit sa palagay natin ay patong-patong na, pero hindi kasi natin alam. Siya ang higit na nakakaalam kasi siya rin ang nagbigay. Kaginhawaan o kahirapan, siya ang nagbigay. Kaya kinakailangan natin ito bilang mga Muslim na tanggapin anuman ang dumarating sa atin. Maging ito man ay mabuti o kaya ay masama sa palagay natin na hindi natin kinalulugdan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, maliwanag ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. At marahil ang isang bagay na hindi ninyo nagugustuhan, hindi ninyo kinalulugdan, yun pala ang makakabuti para sa inyo. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. At marahil ang isang bagay na nagugustuhan ninyo, kinalulugdan nyo, yun pala ang makakasama sa inyo. Makakasama para sa inyo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya. Wa huwa ya'lamu, alam niya lahat ng bagay, sapagkat siya ay makatarungan. Alam niya na ito ay may wisdom kasi siya rin ang naglagay. Siya rin ang may gusto. Makakabuti, siya rin ang may gusto. Siya rin ang naglagay. Makakasama, siya rin ang may gusto. Siya rin ang naglagay. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang mga tao na higit na makatarungan ang kanyang paglikha at higit na makatarungan ang kanyang pagbigay ng mga anumang bagay na ibig sabihin dumarating sa mga tao. Lahat ng ito ay may wisdom at lahat ng ito ay may mga kabutihan. May mga kabutihan. Kaya, wallahu ya'lamu, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang nakakaalam. Nakakaalam anong wisdom nito, ano ang kabutihan nito, ano ang naidudulot nito,
wa antum la ta'lamun, at kayo ay hindi ninyo alam. Hindi ninyo alam. Kaya pag mahina yung pananampalataya ng isang tao, konti lang ang dumapo sa kanya na problema, anumang pagsubok, ay manghihina na tuloy ang kanyang ibada, ang kanyang pananampalataya. Magreklamo na ng magreklamo. Kasi nga, dapat isipin natin na ang Allah ay makatarungan. Ang Allah ay makatarungan. At siya rin ang nagbigay sa atin. Sa atin, ang akala natin ito makakabuti. Pero hindi pala, yun pala yung makakasama. Sa atin, ang akala natin ito ay makakasama. Pero yun pala ay makakabuti. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katangian ng isang taong mananampalataya na kakaiba na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Ajaban, kamangha-mangha, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li amril mu'min, ang kalagayan ng isang taong mu'min, isang taong mananampalataya. Inna amrahu kullahu khair. Tunay ngang lahat ay mabuti. Ang kanyang kalagayan. Ang kanyang kalagayan ay lahat ay mabuti. Mabuti na. Mabuti na lahat ang kanyang matatanggap. Mabuti na lahat ang ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti lahat ang resulta. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. At hindi ito natatagpuan sa sinuman, hindi ito natatagpuan sa sinuman, maliban na lamang dito lamang matagpuan sa isang mu'min, isang mananampalataya. Isang mananampalataya. Inna amrahu kullahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lahu. Dahil kapag may dumating sa kanya na magandang kapalaran, ikalulugod niya, ikasisiya niya, syakar, magpasalamat siya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong dumating sa kanya na ikalulugod niya, ikasisiya niya, magpasalamat siya automatic sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu. Ito ay mabuti para sa kanya. Mabuti ang ibibigay sa kanya ng Allah. Mabuti ang ipagkakalob sa kanya. Mabuti ang kahihinatnan niya. Kasi mabuti ang resulta. Wa in asabathu darra sabar. At kapag may dumating sa kanya na darra, kapinsalaan, hindi niya nagugustuhan, talagang nararamdaman niya na ito ay mahirap, pabigat, masama para sa kanya, sabar. Pero ang ginagawa niya ay sabar. Magtitiis siya. Magtitiis siya. Fakana khairan lahu. Kaya ito ay mabuti para sa kanya. Mabuti ang ibibigay sa kanya ng Allah, ang ipagkakalob sa kanya ng Allah, ang may dudulot nito ay mabuti kasi ang resulta niya ay mabuti. Yan ang katangian ng isang taong mu'min, isang taong mananampalataya. Na hindi mo ito matatagpuan na katangian o kalagayan, maliban na lamang na dito mo matatagpuan sa isang taong mananampalataya. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungang hukom sa kanyang mga alipin. Ipinagutos niya ang pagiging makatarungan, pati nga sa mga mag-asawa, mga magkakaibigan, mga mag-asawa, ay ipinagutos pa rin yung pagiging makatarungan. Pati nga sa kalaban, ipinagutos pa rin ang pagkakaroon ng makatarungan. Kinakailangan na ang sundin kung ano yung kautusan o aral sa pananampalatayang Islam. Lalong-lalo na ibig sabihin, pagiging makatarungan pagdating sa tinatawag na batas. Batas ang Sharia. Batas, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah na anuman ang ibinigay ng Allah na batas, hatol, ito ay higit na makatarungan at wala nang pagdududa dito. Kaya, tayong mga Muslim,
ay kinakailangan natin ito tanggapin at kinakailangan natin ito paniwalaan. Ano man ang mga dumating sa atin, mabuti man ito o masama, kinakailangan natin ito tanggapin at kinakailangan natin ito paniwalaan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pagdating sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos na. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. At ang salita ng Allah, ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, salita ng iyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sidqan wa adla, ay katotohanan at makatarungan. Katotohanan at makatarungan. Lahat ng mga nilalaman ng banal na Quran, walang pagdududa, kinakailangan natin paniwalaan sapagkat ito ay katotohanan. At lahat ng mga batas, mga hatol, ay kinakailangan natin paniwalaan, walang pagdududa dahil ito ay ibig sabihin makatarungan. Tulad ng pag-asawa. Inakala ng pag-asawa ng higit sa isa, inakala ng ibang mga tao ay hindi makatarungan sa babae. Pero batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan natin paniwalaan na ito ay ibinigay ng Allah na makatarungan. Tayo lang ang nagpapalaganap o nag-i-implement sa kung ano yung kautusan, kung ano yung aral, kung ano yung ibig sabihin dapat natin gawin. Kaya minsan nasisira naman kapag hindi natin sinusunod kung ano yung kautusan, aral, o kaya ay nararapat natin gawin ayon sa katuruan sa banal na Quran o kaya ay katuruan sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, mga kapatid na nananampalataya sa Allah ang makatarungang hukom sa lahat, no? Ibig sabihin nito, mga kapatid, sa kanyang paglikha sa atin, makatarungan. Mga dumapo sa atin, dumating sa atin na mga ikalulugod natin, makatarungan ng Allah. Mga dumapo sa atin, dumating sa atin na hindi natin kinalulugdan, makatarungan ng Allah. Isipin natin na makatarungan ng Allah. Mayroong wisdom, mayroong khair, mayroong kabutihan na idudulot nito. At higit sa lahat, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang banal na Quran, na salita ng Allah, ay kinakailangan natin paniwalaan. Ito ay katotohanan. At ang mga batas mula sa banal na Quran ay kinakailangan natin paniwalaan dahil ito ay makatarungan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.